Hello mga ka-Strokeman, andito naman inyong tagalingkod na si Strokeman. Kamusta na kayo dyan? Ito sa panahon ng natin, itong pandemic. Medyo matagal na talaga to. Nung maalala ko, nagsimula to nung March. Ano na ngayon? March, April, May, June, July, August. So magpa 5 months na. So sa side natin, malaki talagang adjustment ang kinakailangan natin. Kasi yung tinatawag na sa gobyerno na new normal, ito, nangyari na. Pero kahit ganun, tuloy pa rin ang buhay. So sa pagpatuloy ng buhay, ang isa sa mga kailangan doon, siyempre kakain tayo. Tapos yung kakain tayo, meron tayong tinatawag na yung pagkain kasi merong tinatawag na physical na pagkain o material na pagkain. Kailangan natin yun para mabuhay. Pero merong isang pagkain rin na kailangan kainin din natin para tayo mabuhay. Yun ang tinatawag na spiritual na pagkain. So, kailangan natin yun. Kasi lagi naman tayo yung kumakain ng binibigyan tayo ng Diyos ng pagkain material. Kaso lang, yung spiritual na pagkain, parang din karamihan sa atin, sa totoo lang, to be honest, karamihan sa tao sa mundo, parang binaliwala lang yung spiritual food or spiritual nga pagkaon. So karon or ngayon, kakain tayo ng spiritual na pagkain. So ang gagawin ko ngayon ay magbabasa po tayo ng tinatawag ng salita ng Diyos, yung Biblia. Ang babasahin ko po ay sa aklat. Unahin natin yung pinakauna, yung aklat ng Genesis, yung kay Moises. At itong babasahin ko, ang gagamitin ko ang hard copy kasi nung Bible, medyo mahirapan ako magbasa kasi medyo maliliit yung sulat doon. Ang gamit ko po ay yung electronic Bible. Ito gamit ng cellphone, pero halos pareho lang yun mga ka-Strokeman. Hindi nga halos pareho talaga. Kung ano yung nakasulat doon, dito ganun din. Kahit i-check nyo kung may mga hard copy kayo dyan ng mga Bible, pwede nyong ma-check. So, hindi na tayo magtagal. Sisimulan natin kumain tayo ng spiritual na pagkain. So, ang unahin kong babasahin sa iyo ay ang Genesis chapter 1. Hanggang po to? Chapter 1 hanggang verse 31 man siguro. Babasahin ko to sa inyo. Verse 31. Yan. Genesis 1 verse simula tayo sa verse 1 up to 31. Simulan na natin. Kakain na tayo. Genesis 1. Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa noon ay walang anyo at walang laman, at madilim sa ibabaw ng malalim na katubigan. At ang aktibong puwersa ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Pagkatapos nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. At pinaghiwalay ng Diyos ang liwanag at ang dilim. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. Pero ang dilim ay tinawag niyang gabi. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan sa pagitan ng mga tubig para mahiwalay ang tubig sa tubig. At iyon nga ang nangyari. Ginawa ng Diyos ang kalawakan. Pinaghiwalay niya ang tubig, kaya nagkaroon ng tubig sa ilalim ng kalawakan at sa ibabaw ng kalawakan. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, matipon sa isang lugar ang tubig na nasa ilalim ng langit, at lumitaw ang tuyong lupa. At iyon nga ang nangyari. Tinawag ng Diyos ang tuyong bahagi na lupa. Pero ang natipong tubig ay tinawag niyang dagat.
At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, tubuan ang lupa ng damo. Mga lamang may binhi at mga puno na ang bunga ay may buto, ayon sa kanilang uri. At iyon nga ang nangyari. At ang lupa ay tinubuan ng damo. Mga lamang may binhi at mga puno na ang bunga ay may buto, ayon sa kanilang uri. At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang 3 araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit, para maghiwalay ang araw at ang gabi. At ang mga iyon ay magiging batayan ng mga panahon at ng mga araw at taon. Ang ngayon ay magsisilbing tanglaw sa langit, para magbigay ng liwanag sa lupa. At iyon nga ang nangyari. At ginawa ng Diyos ang 2 maliliwanag na tanglaw. Ang isang tanglaw para sumikat ng maliwanag kapag araw, at ang isa sa parang magbigay ng mahinang liwanag kapag gabi. Ginawa rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga iyon sa langit para magbigay ng liwanag sa lupa, para maging tanglaw sa araw at sa gabi, at para maghiwalay ang liwanag at ang dilim. At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang 4 na araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming buhay na nilalang, at magliparan sa ibabaw ng lupa ang lumilipad na mga nilalang sa langit. At nilalang ng Diyos ayon sa kanilang uri, ang dambuhalang mga hayop sa dagat at sa lahat ng buhay na nilalang, na gumagalaw at lumalangoy na sama-sama sa tubig, pati na ang bawat nilalang na may pakpak at lumilipad. At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. Pagkatapos, pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpakarami kayo at punuin ninyo ang tubig sa dagat, at magpakarami sa lupa ang lumilipad na mga nilalang. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang 5 araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng buhay na mga nilalang, ayon sa kanilang uri, maaamong hayop, gumagapang na mga hayop, at mailap na hayop, ayon sa mga uri ito. At iyon nga ang nangyari. At nilikha ng Diyos ang mailap na hayop sa lupa ayon sa mga uri nito, ang maaamong hayop ayon sa mga uri nito, at ang lahat ng gumaganap na hayop sa lupa ayon sa mga uri nito. At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, at sa lumilipad na mga nilalang sa langit, at sa maamong hayop, at sa bawat gumagapang na hayop sa ibabaw ng lupa, at pangangalagaan nila ang buong lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa larawan ng Diyos ay nilalang niya siya. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Gayon din, pinagpala sila ng Diyos at sinabi, magpalaanakin kayo at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at pangasiwaan niyon, at pamalaan ninyo ang mga isda sa dagat, at lumilipad na mga nilalang sa langit, at bawat buhay na nilalang na gumagala sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos, sinabi ng Diyos,
ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng halamang may binhi na nasa ibabaw ng buong lupa. At ang bawat puno na ang bunga ay may buto. Ang mga ito ay magiging pagkain para sa inyo. At sa bawat mailap na hayop sa lupa at sa bawat lumilipad na nilalang sa langit at sa bawat bagay na may buhay na gumagala sa ibabaw ng lupa, ibinigay ko ang lahat ng berdeng pananim bilang pagkain. At iyon nga ang nangyari. Sa huling teksto nitong Genesis 1, dito sa chapter 1 verse 31, ito po. Pagkatapos nakita ng Diyos ang lahat ng ginagawa niya at iyon ay napakabuti. At lumipas ang gabi at ang umaga, ang ika-6 na araw. Yun po ang buong kasulatan ng Genesis chapter 1 verse 31. So tuloy natin sa Genesis 2 na naman tayo, yung buong Genesis 2 tayo. 2 up to, hindi ako nagkakamali, 25 yata to. Ay hindi, 25 nga. Genesis 2 up to verse 25. Simulan natin sa 1 hanggang 25, babasahin natin. Sa Genesis 2, ito po yung nakasulat. Kaya natapos ang langit at ang lupa at ang lahat ng naroon. Pagdating ng ika-7 araw, natapos ng Diyos ang ginagawa niya at siya ay nagsimulang magpahinga noong ika-7 araw sa lahat ng ginagawa niya. At pinagpala ng Diyos ang ika-7 araw at ginawa itong banal dahil noon ay nagpapahinga na siya mula sa lahat ng ginawa niya. Pagkatapos niyang lalangin ang lahat ng bagay na nilayon niyang gawin. Ito ang kasaysayan ng langit at lupa noong panahong lalangin ang mga ito. Noong araw na gawin ng Diyos na Jehova ang lupa at langit. Wala pang halaman noon sa lupa o iba pang tumutubong pananim dahil hindi pa nagpapaulan ang Diyos na Jehova sa lupa at wala pang tao na magsasaka rito. Pero isang manipis na ulap at pumapailan lang mula sa lupa at dinidiligan nito ang ibabaw ng buong lupa. At inanyuan ng Diyos na Jehova ang tao mula sa alabok ng lupa at inihihit sa mga butas ng ilong nito ang hininga ng buhay at ang tao ay nagkaroon ng buhay. Bukod yan, ang Diyos na Jehova ay gumagawa ng isang hardin sa Eden na nasa silangan. Doon niya inilagay ang tao na inanyuan niya at pinatubo ng Diyos na Jehova mula sa lupa ang bawat puno na magandang tingnan at may mga bunga na mabuting kainin, pati na ang puno ng buhay sa gitna ng hardin at ang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. At may isang ilog na umaagos mula sa Eden na dumidilig sa hardin. At mula roon nahati ito sa 4 na ilog. Ang pangalan ng una ay Pison. Iyon ang pumapalibot sa buong lupain ng Havilah, kung saan may ginto. Mataas ang kalidad ng ginto sa lupain ngayon at mayroon ding mabangong dagta at batong onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Iyon ang pumapalibot sa buong lupain ng Kos. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hiddekel na umaagos sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Diyos na Jehova ang tao sa hardin ng Eden para sakahin iyon at alagaan. Inutusan din ng Diyos na Jehova ang tao, makakain ka ng bunga mula sa bawat puno sa hardin hanggang sa masiyahan ka.
Pero huwag kang kakain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Dahil sa araw na kumakain ka mula roon ay tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos, sinabi ng Diyos na Yehova, hindi mabuti para sa lalaki na mananatiling nag-iisa. Gagawa ako para sa kanya ng isang katulong na makakatuwang niya. At ang Diyos na Yehova ay patuloy na gumawa mula sa lupa ng bawat mailap na hayop sa parang at bawat lumilipad na nilalang sa langit. At dinala niya ang mga ito sa lalaki para malaman kung ano ang itatawag nito sa bawat isa. Anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang, iyon ang nagiging pangalan nito. Kaya pinangalanan ng lalaki ang lahat ng maamong hayop at lumilipad na nilalang sa langit at bawat mailap na hayop sa parang. Pero ang lalaki ay walang katulong na magiging katuwang niya. Kaya ang lalaki ay pinatulog ng mahimbing ng Diyos na Yehova. Habang natutulog ito, kinuha ng Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at saka isinara ang laman sa ibabaw nito. At ang tadyang na kinuha ng Diyos na Yehova mula sa lalaki ay ginawa niyang isang babae. At dinala niya ang babae sa lalaki. Pagkatapos, sinabi ng lalaki, sa wakas, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Tatawagin itong babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan kung bakit iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ng kanyang asawang babae. At sila ay magiging isang laman. Sa last verse po ng Genesis 2, ito po, at nananatili silang hubad, ang lalaki at ang asawa niya, pero hindi sila nahihiya. So ito po yung buong kasulatan ng yung una, Genesis 1 Genesis 1 verse 1 up to 31. Ito naman Genesis 2 verse 1 up to 25. Ito yung buong laman ng Genesis 2. So ang Genesis 3 naman yung babasahin natin. Ito, ang Genesis 3 ay verse 1 up to 24. So, simulan natin. Dugtong lang to sa verse 1, at ang ahas, ang pinakamaingat sa lahat ng mailap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Yehova. Kaya sinabi nito sa babae, talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng bunga mula sa lahat ng puno sa hardin? Sumagot ang babae sa ahas, pwede kaming kumain ng bunga ng mga puno sa hardin. Pero kung tungkol sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga mula sa punong iyon at huwag ninyong hihipuin iyon para hindi kayo mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay dahil alam ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo ng bunga mula sa punong iyon, mabubuksan ang mga mata ninyo at magiging tulad kayo ng Diyos na nakakalam ng mabuti at masama. Dahil dito, nakita ng babae na ang bunga ng puno ay katakam-takam at magandang tingnan. Oo, masarap itong tingnan. Kaya pumitas siya ng bunga at kinain iyon. At nang kasama na niya ang kanyang asawa, binigyan din niya ito at kumain ito. Pagkatapos nabuksan ang mga mata nila at nakita nilang hubad sila. Kaya pinagdugtong-dugtong nila ang mga dahon ng igos at itinali ito sa balakang nila. At sa mahanging bahagi ng araw, narinig nila ang tinig ng Diyos na Yehova habang naglalakad siya sa hardin.
At ang lalaki at ang asawa niya ay nagtago sa Diyos na Jehova sa pagitan ng puno sa hardin. At paulit-ulit na tinawag ng Diyos na Jehova ang lalaki at sinabi, "Nasaan ka?" Sa wakas, sumagot siya, "Narinig ko sa hardin ang tinig mo, pero natakot ako dahil hubad ako, kaya nagtago ako." Kaya sinabi ng Diyos, "Sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga mula sa punong ipinagbawal ko?" Sinabi ng lalaki, "Ang babae na ibinigay mo para makasama ko, binigyan niya ako ng bunga mula sa puno, kaya kumain ako." Pagkatapos, sinabi ng Diyos na Jehova sa babae, "Ano itong ginawa mo?" Sumagot ang babae, "Nilinglang ako ng ahas, kaya kumain ako." At sinabi ng Diyos na Jehova sa ahas, "Dahil sa ginawa mong ito, isinumpa ka sa lahat ng maamong hayop at sa lahat ng maiilap na hayop at parang hayop sa parang. Ang tiyan mo ay ipanggagapang mo at kakain ka ng alabok sa lahat ng araw ng buhay mo. At maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng supling mo at ng supling niya. Dudurugin ng supling niya ang ulo mo at susugatan mo ito sa sakong." At sinabi niya sa babae, "Patitindihin ko ang kirot ng pagdadalang tao mo. Mahihirapan ka sa panganganak at magiging labis ang paghahangad mo sa iyong asawa at pamumunuan kanya." At sinabi niya kay Adan, "Kahit inutusan kita, huwag kang kakain ng bunga mula sa punong iyon, pinakinggan mo pa rin ang asawa mo at kumain ka dito. Kaya sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa lahat ng araw ng buhay mo, maghihirap ka bago makakuha ng bunga mula rito. Tutubuan ito ng mga damo at matitinik na halaman at kakainin mo ang pananim sa parang. Pagpapawisan ka at maghihirap bago makakuha ng pagkain, hanggang sa bumalik ka sa lupa. Dahil diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok, kaya sa alabok ka babalik." Pagkatapos nito, pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva, dahil siya ay magiging ina ng lahat ng tao. At si Adan at ang asawa niya ay iginawa ng Diyos na Jehova ng mahabang damit na yari sa balat ng hayop para damtan sila. Pagkatapos, sinabi ng Diyos na Jehova, "Ang tao ay naging tulad natin na nakakalam ng mabuti at masama. At ngayon, para hindi siya kumuha ng mga bunga mula sa puno ng buhay at kumain nito at mabuhay ng magpakailanman. Dahil dito, pinalayas siya ng Diyos na Jehova sa hardin ng Eden para sakahin ang lupa na pinakukunan sa kanya. Pinalayas ng Diyos ang tao at sa silangan ng hardin ng Eden ay naglagay siya ng kirubin at nang nagliliyab na espadang patuloy na umiikot. Ginawa niya ito para sa mabantayan ang daan ng papunta sa puno ng buhay. Yun ang huling talata dito sa Genesis chapter 3 up to verse 1 up to 24. So basahin natin yung Genesis 4 ito. Para tuloy yung natin. Ito siguro yung last. Then sa 5 naman up to 10 siguro sa susunod ko naman po na na pag-vlog po nito itong pagbabasa. Kasi pagkaing spiritual to, kailangan to natin. Sa Genesis 4 up to verse 1 up to tingnan ko muna verse 1 up to verse 26. So simulan ko sa chapter 4 verse 1. Genesis to.
At nakipagtalik siya dan sa asawa niyang si Iba, at ito ay nagdalang tao. Nang isilang ni Iba si Cain, sinabi niya, nanganak ako ng isang lalaki sa tulong ni Jehova. Pagkatapos isinilang niya ang kapatid nitong si Abel. Si Abel ay naging pastol, pero si Cain ay naging magsasaka. Pagkalipas ng ilang panahon, naghandog si Cain kay Jehova ng mga bunga ng lupa, pero si Abel ay nagdala ng mga panganay ng kanyang kawan, kasama ang taba ng mga ito. Sinang-ayunan ni Jehova si Abel at ang handog ito, pero hindi niya sinang-ayunan si Cain at ang handog nito. Kaya galit na galit si Cain at ang sama-sama ng loob niya. Sinabi ni Jehova kay Cain, bakit galit na galit ka at ang sama-sama ng loob mo? Kung gagawa ka ng mabuti, hindi ba sasang-ayunan kita? Pero kung hindi ka gagawa ng mabuti, ang kasalanan ay nakaabang sa may pinto at gusto ka nitong biktimahin. Pero hahayaan mo bang matalo ka nito? Pagkatapos sinabi ni Cain sa kapatid niya si Abel, pumunta tayo sa parang. At habang nasa parang sila, sinalakay ni Cain ang kapatid niyang si Abel at pinatay ito. Pagkaraan nito, sinabi ni Jehova kay Cain, nasaan ang kapatid mo si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-aalaga ng kapatid ko? Kaya sinabi niya, ano ang ginawa mo? Pakinggan mo, sumigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng kapatid mo. At ngayon ay sinumba ka. Palalayasin kita mula sa lupa kung saan dumanak ang dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Kahit sakahin mo ang lupa, hindi ito mamumunga ng sagana. Magiging palaboy ka at taka sa lupa. Kaya sinabi ni Cain kay Jehova, napakabigat ng parusa para sa kasalanan ko. Itinaboy mo ako ngayon mula sa lupain at hindi mo na ako makikita. At ako ay magiging palaboy at taka sa lupa. At tiyak na papatayin ako ng sinumang makakita sa akin. Kaya sinabi ni Jehova sa kanya, dahil dyan, ang sinumang papatay kay Cain ay gagantihan ng 7 ulit. Kaya naglagay si Jehova ng isang tanda para hindi patayin si Cain ng sino mang makakita sa kanya. At umalis si Cain sa harap ni Jehova at tumira sa lupain ng pagtakas na nasa silangan ng Edom. Pagkatapos ay pagtalik si Cain sa asawa niya at nagdalang tao ito at isinilang nito si Enoch. At nagtayo si Cain ng isang lungsod at ipinangalan ito sa anak niyang si Enoch. Pagkatapos naging anak ni Enoch si Irad at naging anak ni Irad si Mehujael at naging anak si Mehujael si Metusael at naging anak si Metusael si Lamech. Si Lamech ay kumuha ng 2 asawa. Ang pangalan ng una ay Ada at ang ikalawa ay Zila. Isinilang ni Ada si Jabal. Si Jabal ang unang tao na tumira sa mga tulda at nagalaga ng mga hayop. Ang kapatid niya ay si Jubal. Si Jubal ang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at ng tipano. Isinilang naman ni Zila si Tubal Cain, ang panday ng bawat uri ng kasangkapang tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal Cain ay si Naamah. Pagkatapos kinatha ni Lamech ang tulang ito para sa mga asawa niyang sina Ada at Zila. Dinggin ng aking tinig kayong mga asawa ni Lamech. Pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Pinatay ko ang isang lalaki dahil sinugatan niya ako. O isang kabataang lalaki dahil sa pananakit sa akin.
kung 7 ulit na ipagiganti si Cain, si Lamech naman ay 77. Muling nakipagtalik si Adan sa asawa niya at nanganak ito ng isang lalaki. Pinangalanan ito ni Eva na Seth dahil ang sabi niya, binigyan ako ng Diyos ng isa pang anak kapalit ni Abel dahil pinatay siya ni Cain. Nagkaroon din si Seth ng isang anak na lalaki at pinangalanan niya itong Enos. Ng panahong iyon, pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ni Jehovah. Ito po yung last verse nitong Genesis 4. Yun po yung huli, yung nabasa ko. So, napakaganda ng dito natin malalaman yung pinakaunang nangyari sa mundo. So, napaka-importante po dito. Di po natin to, mga ka-stockman, di po natin to, anong tawag nito? Isang tabi natin. Kailangan natin ito. Hindi lang po tayo mabubuhay kung puro lang physical o material na pagkain. Sali din natin yung spiritual na pagkain. Hindi naman malaking kawala sa oras ng buhay nyo, yung sa daily routine nyo, kahit mga kalahati or siguro pinakamaiksi, mga 5 minuto siguro kayo kung kaya yung magbasa. 5 minutes every day, basahin nyo yung simula kayo sa Genesis hanggang matapos yung isang buong tawag Bible. Oo, basahin natin. Yun napaka-importante po nito. Lalo na sa ngayon, ng pandemic, nasa bahay lang tayo. Wala tayo masyadong ginagawa. Yung iba, yung anak natin, panay gadget. So, siguro hindi naman sa pinagbawal yung gadget. Bago mag-gadget o bago gawin yung mga ibang gawain ng bahay, siguro salin muna natin magbasa tayo ng na Word of God. Salita ng Diyos, basahin po natin. Sa pagbasa natin ito po ay isang tool of communication, how to talk God. So, ito po yung isang paraan, yung pagbabasa ng Biblia, kung gusto natin makipag-usap sa Diyos. So, gawin natin araw-araw, kunting oras lang. Kung kaya nyo itong ginawa ko, kalahating oras. Buong isang araw, 24 hours naman O pero 24 hours tapos kalahati o 5 o 10 o 15. Gawin natin, hindi naman hindi malaking kawala sa buhay niyo, sa oras ng buhay niyo. Bigyan natin ng halaga. Huwag natin isang tabi. Huwag yung Bible natin yan, baka meron na mga cobwebs, baka may mga dami ng alikabok. Punasan natin, basahin natin yung hindi ba kaya yung mga gadgets nyo, i-download nyo yung Biblia. Kung anong Biblia mayroon ngayon dyan, sige, basahin nyo. Iisa lang yung Bible. Basahin nyo. Mag-ano tayo. Kung araw-araw kumakain tayo ng material food or physical food, ulam, kanin, tinapay, snacks, burger, ano-ano pa. So, ganun din sa spiritual. Kain din tayo. Sana po ay sa pagbasa ko nito, kung sa salita ng Diyos, sana po ay nakatulong sa inyo sa mga buhay niyo na narinig nyo to, napanood nyo itong video na to, na na kailangan din pala ng spiritual na pagkain. Oo, kailangan talaga ng spiritual na pagkain. Hindi lang po puro physical o material na pagkain kailangan ng tao. Maiksi lang, 5 minutes every day, hindi na malaking. At alam nyo ba kung ano yung tawag ito? Ano yung feeling ng Diyos na lumalang sa atin, na binasa natin yung salita niya? Halimbawa, ilustrasyon lang ako isang author ng libro or writer ako or sige, kahit saan doon. Tapos merong isang tao na bumabasa sa akin ng libro na yun.
binasa niya, ano kayang feeling ko bilang isang author o bilang isang writer ng libro? Masisiyahan kaya ako? Sa tingin nyo, ano sa tingin nyo? Siyempre, masisiyahan ako. Kasi may bumabasa. Na-appreciate niya yung sinulat ko, nagustuhan niya. Ganun din ang mararamdaman ng Diyos. Pag binasa niya yung salita niya, yung Biblia, yung Bible, ang saya niya, masaya siya. Tsaka, ito lang isipin sana natin. Hanggang ngayon sa oras ng pandemic, hindi niya tayo pinabayaan. Nakain niya tayo physical, material. Tsaka huwag natin isang tabi yung spiritual na pagkain niya. Hinanda niya para sa atin. So, yun lang mga kastrokman. Sana may natutunan kayo sa video na to. O sa susunod naman na vlog ko ha, kita-kits tayo. Babasa na naman tayo, kakain na naman tayo ng spiritual food ha. Sige mga kastrokman. Sa mga Bisaya, amping mo diha. Sa mga Tagalog, ingat-ingat lang. Sa mga English, take good care. Sa mga kaibigan kong mga Koreano, hindi ko alam kung anong Koreano, pero take good care lang pa rin yung sabihin ko. Bye-bye! Sa susunod na vlog ko, kita-kits tayo.